The people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Umani ng matinding reaksyon si Senador Raffy Tulfo matapos niyang bansagan na 18 na kargador ang grupong mga dating tauhan umano ni negosyanteng si Zaldico na sangkot sa usapin ng flood control investigation. Sa kanyang pahayag, mariing tinutulan ni Tulfo ang paghahalintulad sa grupo bilang mga bayani. Ayon sa senador, hindi ako papayag na maitabi ang mga sinungaling na ito kina Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Dahil dito, lalong umiinit ang palitan ng mga pahayag kaugnay ng kontrobersyal na investigasyon. Samantala, nagpahayag din ng Malacanang sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro at tinawag niya itong basura. Narito ang kanilang naging pahayag. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero, pwede po silang i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So 18 cargadores or 18 basurero, pwede naman po silang i-describe ng ganyan. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yung po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. To call my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yung po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Zaldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. At dito papasok ang Pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad
ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yon? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pari? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33... Maleta din ba dinala mo? Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir, eh. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16e noong 2024. Mutok yung flood control po, 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman sa hearing. Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamaan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati. Video 4. Money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Perbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ang isang letrato ay delivery na nangyari noong panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo.
The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanang pagpapahayag, ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yun. This institution, time and time again, owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ano po? Ito magreklamo na wala ka sa front page. Limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Yun bang bagong kaganapan? Yun po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. But nevertheless, it was reported upon. I-google nyo po yun. And my 5th point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 milyon. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Ngayon pa lang, narinig mo na sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan or papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung mahistoryan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that. Maraming salamat, Mr. Chair. Nung dati kang broadcaster, magaling kang tumira, pero ngayon wala kang bayag, sir.
Ayun mga kapartner, sa tanongin natin yung ilan sa mga Brave 18 doon sa naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Sir, sinabi po ni Senator Erwin Tulfo kanina na hindi daw kayo mga ex-Marines, kayo daw po yung mga kargador. Ano pong masasabi niyo doon? Kaya niyo po ma'am kung ano pong sabihin niya sa amin. Basta importante po, nagserbisyo po kami sa ating bayan. Offensive ba yung para sabihin kayong kargador doon sa naging serbisyo niyo doon sa pagiging sundalo? No problem po ma'am, kahit anong sabi ko nga ma'am, kahit ano pong sabihin nila sa amin, okay lang po sa amin. Ang importante, nagserbisyo kami kay Saldico. May mensahe ka ba kay Senator Erwin, sir? Salute sa'yo sir, Bakit salute, sir? sa ganyang ginagawa mo. Kasi Kasi wala eh. Nung dati kang broadcaster, magaling kang tumira, pero ngayon wala kang bayag sir. wala siyang bayad. Maraming salamat, sir. Ayan mga kapartners, narinig nyo yung naging reaksyon ng isa sa mga Brave 18 nang tanungin natin patungkol doon sa naging payag ni Senator Erwin Tulfo, kung saan sinasabi ni Senator Erwin Tulfo hindi sila maituturing na ex-marine, sila daw po ay mga kargador. Hello, assalamualaikum mga kapatid na 18 Marines. Hindi daw kayo Marines? Hindi daw kayo Marines, ha? Kargador daw kayo? Sige. Pakisabi na lang sa nagsabi na kargador. We love you. Raffy Tulfo, minaliit ang mga 18 Marines. Sinasabi niya ang 18 Marines ay isang mga kargador. Reaction ko, Sir Raffy, kung wala yung mga kargador na yan, hindi kayo madideliver ng mali-malitang pera na ninakaw sa mga mamamayan. Kung hindi dahil sa kargador na yan, hindi ganyan ang mga asal nyo. Hindi dahil sa kargador na yan, hindi kayo magkakaroon ng makapal na mukha para iharap sa taong bayan ang mga ginagawa nyo ngayon sa Senado. Kung hindi dahil sa kargador na yan, hindi nyo ibibend ang law. O diba? Makakapal kayo, mga inutil at mga garapal. Kuya Juan. Nako, narinig niyo ba ang sinabi ni Erich Sylvester, the American and law bender, na ang mga 18 Brave Marines daw natin, hindi dapat tawaging 18 Brave Marines, kundi dapat na tawaging kargador at mga basurero. Well, Erich Sylvester, the American, the law bender, unang-una, at least itong mga basurero at mga kargador na ito, hindi tinakwil ang kanilang pagiging Pilipino. Kapalit lamang ng isang pagiging dayuhan para lang magkaroon ng komportabling buhay. At least itong mga kargador at mga basurerong ito, marangya ang kanilang hanap buhay. Talaga nagpapapawis para buhayin ang kanilang mga pamilya, hindi nagnanakaw gaya ng mga senatong at mga congressman. Alam mo, ang pinaka-nakakalungkot na bangag at kurakot ang ating presidente, para bagang ngayon, mas marangal pa magnakaw. Kasi sila, mga nakabarong, mga naka-Amerikana, nakatira sa mga magagarang bahay sa Green Hills na hindi naman alam kung saan kinuha ang pambayad para makabili ng ganyang kamamahal na mga bahay. Para bagang itong kulturang bangag, binaliwala na yung honest to goodness sa pagtatrabaho para maitawid sa kagutuman ang ating mga kapamilya. Para bagang wala ng silbi ang magkaroon ng marangal na hanap buhay, hindi nagnanakaw, at ngayon ang ninanais nila ang ating kabataan maghangad na biglang yaman sa pamamagitan itong ating 18 Brave Marines. Mga Marines na bago pa sumabak dito sa kanilang ginawang expose na pagde-deliver ng mga limpak-limpak na pera sa mga senatong at mga congressman at mga miyembro ng gabinete, inalay na ang buhay para sa inang bayan. Paano mo lalaitin ang mga Marines? Samantalang sila talaga namang sinugal ng buhay. Baliwala ng buhay nila kung kinakailangan yan para pagsilbihan ng inang bayan. Yan ba ang dapat laitin? Na handang mamatay para sa inang bayan? Hindi lang umaawit ng lupang hinirang na nagsasabi na ang mamatay na para sa iyo, kung hindi,
talaga namang ibinigay ng buhay ang kanilang kamatayan para sa inang bayan. Yan ba ang dapat laitin bilang kargador at mga basurero? Well, Erich, Sylvester, the American and Lobender, ako naghahangad maging kargador, naghahangad maging basurero dahil yan ay marangal. At ako, matitignan ko sa mata ang aking mga anak at sinasabi ko na ang pinakain ko sa kanila galing sa hirap at sa aking sariling trabaho, walang nakaw. Masasabi mo ba yan sa iyong mga anak? Erich Sylvester, the American, the Lobender. Kayong mga Pilipino, papayag ba kayo na yung mga inalay ng buhay handang mamatay para sa inang bayan, lalaitin na lamang na isang tao palibasa na saktan dahil nasiwalat ng katotohanan na pinagdeliveran siya ng mga mali-maletang kwarta? Papayag ba kayo ng ating mga kabataan lumaki ng iniisip na ang dapat hangarin ay biglang yaman sa pamamagitan ng kakurakutan sa gobyerno? Papayag ba kayo ng ating mga kabataan tanggapin ang kulturang bangag na palibasa, biglang yaman, mas marangal at mas mataas ang dapat tingin sa kanila sa lipunan? Ako hindi po. Unang-una, pinalaki po akong Kristiyano. At sinabi sa Biblia, mas madali pa pumasok sa karayom ang isang hayop kaysa makapasok ang isang mayaman sa kalangitan. Kaya pinalaki kami na seek ye first the kingdom of God and everything else will be added unto you. Hindi po kami nagnasa na magkaroon ng biglang yaman, lalong-lalo na kung ito ay sa pamamagitan ng kakurakutan. Nanggaling na po ako dyan sa gobyerno, alam ko po ang temptasyon. Pero kung ikaw naman po ay may takot sa Panginoon at pinalaki na talagang ang dapat mong kabuhayan ay galing sa iyong sariling hirap at pawis, hindi po kayo bibigay sa temptasyon. Talagang mga kulturang bangag lamang ang tumatanggap na ang biglang yaman, ang kayamanan ay susi ng karangyaan at posisyon sa lipunan. Hindi po namin tinatanggap yan. Kaya nga po sinasabi namin, kung wala pong kargador sa ating mga pier, wala pong kalakalan, at wala kayong mga imported na mga luxury goods na binibili at pinakikinabangan, kung wala po ang hamak ng mga kargador, mga arastre sa pier. Kung wala po mga basurero, ang lipunan natin magiging napakarumi at mawawalan po tayo ng mga pangangailangan na nanggagaling po sa recycled waste material. Kung wala po mga basurero, siguro po marami na sa ating namatay dahil sa kolera at iba pang mga karamdaman dulot ng maruming kapaligiran. Huwag po tayo manglalait. Dahil lahat po ng trabaho sa mundong ito, basta ito po ay walang nakaw, ay marangya at marangal. Kaya nga pong sinasabi ko sa ating Brave 18, kayo po ang kinikilalang makabayan ng ating mga kababayan. Kayo po ay kinikilalang mga bagong bayani. Dahil nung minsan, bilang mga marino, sinabi nyo na po, handa kayong ialay ang buhay ninyo sa inang bayan. At nung kayo'y nagsalita ng katotohanan, napilit na sinusupil ng Malacanang senators ng BBM 11+1, lalo pa kayo naging mga bayani. Dahil hindi namin kayang ginawa ninyo na talagang isugal ang buhay para sa inang bayan. Ang aking ninanais, sana po ang aking mga anak, ang aking mga apo, kayong Brave 18, kayong kilalanin na tunay na bayani ng bayan, hindi ang mga magnanakaw na nakabarong at naka-Amerikana. Dahil kapag tinanggap na natin na ang mga makabayan ay mga magnanakaw na nakabarong at naka-Amerikano, yan po ay senyales na tayo po talaga ay nawalan na ng moralidad sa paglilingkod sa ating inang bayan. Bumalik po tayo sa tama at bumalik po tayo doon sa tinuro ng ating simbahan, ng ating mga magulang na dapat itinatakwil ang mali. Ang pagnanakaw po ay labag sa batas ng Panginoon.
Nasa 10 kautusan po yan. Thou shall not steal. Mas matindi po na kasalanan ang pagnanakaw, lalong-lalo na kung ang pinagpepiestahan ay pondo para maibsan ang kahirapan ng mga taong bayan natin pag meron pong malakas na bagyo at ngayon malakas na lindol. Bakit naman kasi pinagnanasaan? Bakit naman kasi pinagdiriwang ang aberya dahil lamang sa oportunidad na magnakaw? Mga kababayan, wag po tayo magpadala sa mga bonggang buhay ng mga magnanakaw na ito. Isipin po natin, ang marangal na pamumuhay ang siyang tinuro ng ating Panginoon. Itakwil po natin ang temptasyon ng dyablo, ang biglang yaman dahil sa pagnanakaw sa gobyerno. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sana po isuka natin ang mga gaya ni Erich Sylvester, the American, the law bender. Hanggang sa muli po nating pagkikita, ito po inyong spokes ng bayan, Harry Roque, yung nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.